Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Araw ng Sabado at inukol natin ang ating malaking debosyon sa ating mahal na Birheng Mariang Pagpapalaman din. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. May lakas ng kalooban upang pahayag natin ang palatuntunan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo tayo natitipon sa banal na misa. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa mga pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Judas. Mga pinakamamahal, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy, ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-ingat kayo. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailan paman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko, sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa sa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang
Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap, kung sabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin natin mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Puno-puno na kasaysayan ng ating mabuting balita at merong ikangay pagtutuwid ang ating Kristong nag-iwan ng kanyang mga pangangaral. At itong mga pangaral na iniwan niya ay pinagnilayan ng mga alagad kung anong ibig sabihin ni Kristo sa mga bagay na kanyang isiniwalat, sa mga bagay na kanyang ipinapahayag upang maging daladala nila ito sa larangan ng kanilang pananampalataya na nanggaling kay Kristo, naniniwala na tunay na si Jesucristo ang propeta. Kaya tingnan natin ating mabuting balita at ating isa-isahin ang mga paggabay ni Kristo sa isang aral na idinudulot ng kanyang mga salita at ito'y magiging aral din ng simbahang itinatag ni Kristo na may kahulugan at kahalagahan nung pinahayag ni Kristo hanggang sa wakas ng sandaigdigan. Si Kristo noon, si Kristo ngayon, si Kristo bukas, sapat ang kanyang mga aral ay may kahulugan at kahalagahan sa mismong pahayag ni Kristo nung siya nabubuhay pa, kapiling ng mga alagad hanggang sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Naging mabisa pa rin ang salitang tinutungay natin, may 2,000 taon na nakalilipas hanggang sa kasalukuyan, kay palay hanggang sa wakas ng sandaigdigan, may bisa at kahulugan pa rin ang nilalaman ng mga salita at dulot na aral ng ating Kristo sa tanang kanyang buhay. Una, ang mabuting balita ay nagpapahayag sa mga karapatan ni Jesus upang ganapin ang mga bagay na ginagawa mismo na maiskriba at mga pariseyo at mga dalubhasa sa batas. Si Kristo naman ay hindi iskriba, hindi man siya ang punong saserdote o pari noong pari sa lumang tipan, o kaya ay wala siyang karapatan, wala siyang titulo na ginagawa niya mga bagay na ito, lalong-lalo na hindi malimutan ng mga tao ng kanyang itinaboy ang mga namamalit ng salapi, itinaob ang kanyang ang mesa nila, tinapon at talagang nagpahayag si Kristo ng kanyang pagkagalit upang sabihin, huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Hindi malilimutan ng mga Hudyo kung ano ang galit ni Kristo na para bagang siya ang namamahala sa templo para sabihin ngayon sa ating mabuting balita, sino nabigay sa iyo ng karapatan upang ganapin at gawin
ang mga bagay na ito upang sabihin, ano ba ang katungkulan mo sa templo at parang ikaw ang nangangasiwa? Hindi mo ba alam ang mga hayop na ito ay ginagawang sacrifice, nagawang sakripisyo ng mga taong pumunta rito upang ito'y patayin at upang gawing sakripisyo. Ito ay isang ritual ng mga Hudyo. Hindi mo ba alam, Kristo, ang namamalit ng mga salaping ito sapagkat iba ang pinairal nating salapi, papalitan yan na umiiral salaping dala-dala nila sapagkat ito ang salaping umiiral sa ating lugar. Ayan, marami pa. At sasabihin, sino ang may karapatan upang gawin mo ang ginawa mo dito sa templo? Yan ang issue. Kaya sabihin ko, punong-puno ng kasaysayan, pero may diwa at kahulugan ang iniwan ni Kristo na aral ng mabuting balita. Heto ngayon, sabihin natin Panginoon Kristo kung anong dahilan, kung ano ang kanyang tugon, kung meron nga ba siyang karapatang ganapin ito. Sapat ang nilalayo ng ating mabuting balita ay upang maging saksi ang lahat ng tao na ang templo ang tanging daan ng pagsamba sa Diyos at hindi sinasamba ang iba pang mga gawain tulad ng pagpapalit ng salapi, tulad ng sakripisyo. Pero ibig sabihin, ang templo ay lugar ng pagsamba, pagdakila kay Yahweh. At upang mahubog ang ganitong pahayag, ginawa ito ni Kristo sapagkat siya ang propeta ng Diyos, ay nanggaling sa Ama at may karapatan siyang ganapin ito bilang isang propeta at imulat sa katotohanan ang mga tao sa aral na ang templo'y hindi ginagawa sa anupamang mga bagay na kanilang nilalayon sa kanilang gawain at sa kanilang katungkulan, pero baka mawala ang natatanging diwa ng pagsamba ng mga tao na pupunta sila sa templo upang ganapin ang mga dakilang pagsamba nga ito. Kaya, nagtanong ating Panginoon sa Kristo, halimbawa si Juan Bautista, ano ang karapatan niyang para magbinyag? Ang karapatan ba yan ay galing sa Diyos o galing sa mga tao? Nagnilay-nilay ang mga iskriba at mga pariseyo at ang mga dalubhasa sa batas, ang matatanda ng bayan, sapagkat sabihin galing sa Diyos. Bakit hindi nyo kinilala si Juan Bautista? Bakit nyo pinapatay si Juan Bautista? Galing ba mo sa mga tao? Ay maraming nananalig kay Juan Bautista at sila'y magiging kalaban ng mga tao. Kaya, to make it safe, para sa kanila, sabihin niyang, hindi namin alam. Kaya, natatawa siguro si Kristo sa sagot ng mga taong nag-umuusig sa kanya, hindi namin alam, pero ibig sabihin, ang lahat ng bagay na sa ilalim na may pahayag ng karapatang ganapin ito sapagkat naniniwala tayo sa Diyos. Yan ang una-una natin titingnan. Tayo'y binigyan ng Diyos ng lakas ng pananampalataya upang ganapin sa buhay natin ang dakilang atas ng kabutihan at kabanalan. Kaya in the name of the welfare of people, the good and the good of the loving care of God, we do all these things in His name. Ito ang papel na ginampanan ng ating Panginoon Kristo sa pagsunod niya sa kalooban ng Ama upang sabihin, ang magbigay sa akin ng karapatan para gawin ito ay ang nagsugo sa akin, ang Ama sa langit, na ang tangi kong hangad ay sundin ang kanyang kalooban. Pero sa mga bagay na ito, lingid ito sa kalaman ng mga dalubhasa sa batas, na mga namamahala sa sinagoga, ang matatanda na bayan, hindi nila alam kung ibig sabihin ito. Pagdating ng panahon, upang nang balikan ng mga alagad ang mga pahayag ni Kristo, unti-unting nagliliwanag sa kanila. Sa muling pagkabuhay ni Kristo, inulirat nila ang mga bagay nito pagsabihin ng mga alagad. Tunay ngang sa buong buhay ni Kristo, ang kanyang mga pinapahayag, ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa kalooban ng Ama. Upang sa kabuuan ng pagsunod sa kalooban ng Ama, upang ang kabutihan, kabanalan
ay magampanan ng mga tao sa ngalan ng Diyos, ng kanyang pagmamahal at sa kanyang pagpapahalaga sa misyon ng ni Kristo na ginanap niya ang mga bagay nito upang ang pag-ibig ng Ama na sa pamamagitan ni Kristo ay maging kalipunan ng dapat na pagkilos ng mga tao sa kabutihan at kabanalan ng kanilang buhay. Kaya sasabihin natin sa pagdating ng panahon, tsaka lang tumaunawaan ng mga tao na ito'y binigyan daan ng mga alagad sa kanilang pagsaksi na sila nahubog sa kabutihan kabanalan ng buhay, sa kanilang buhay pananampalataya bilang pagsunod din sa kalooban ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo rin hanggang sa kasalukuyan, sa ating pakasalukuyang buhay sa pagdating ng panahon. Sa wakas ng sandaigdigan, patuloy tayong nagpapahayag ang kabutihan, kabanalan ng buhay ay galing sa Ama sa pamamaraan kung paano ito ginanap ni Kristo. Yan din ang gaganapin natin. Upang sabihin, may katarungan ba ang iyong mga salita at gawa? Oo. May pagpapahalaga ba sa dangal ng tao? Oo. Meron ba itong pagpapahalaga sa misyon ng pagtutulungan, pagdadamayan? Oo. Sapat yan ay nanggaling sa Ama. At ito ang karapatan upang ganapin natin ang mga bagay nito upang sabihin, ginanap ito ng mga alagad. Bibigyan daan naman natin bilang tayo alagad ng ating Panginoong Jesucristo sa salita at sa gawa sa pamamagitan ng sakramento ng binyag at kumpil upang sabihin, meron tayong natatangi at buong pusong ipinapahayag ang pagsunod natin sa kalooban ng Ama at ang iyan ang ginaganap natin upang ang kapangyarihan ng Ama dumaloy sa atin sa pamantayan at panuntunan sa aral ng mabuting balita ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, dudulog tayo sa Diyos sa ating mga kahilingan. Halina at pagtibayin natin halaga at kahulugan ng kabutihan at kabanalan upang siya maging saksi. At heto ngayon at hihiling tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway makapangyarihang ituro ang walang hanggang katotohanan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng daigdig, naway huwag maging matigas ang mga puso na parang bato sa kanilang pakikinig sa tinig ni Kristo sa mga pangyayari sa ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nag-iisip na pumasok sa buhay relihiyoso at magtatalaga ng kanilang buhay sa Diyos, naway sundin ang kalooban ng Diyos na itinakda sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng ating malinis at banal na pamumuhay, naway mapawi ang mga impluwensya ng masasamang espiritu sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway makinabang sa sinag ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic Advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Pakapatnubayan mo kami, Ama, sapat ang lahat ng ginaganap namin ng iyong kalooban at ito ang nabibigay sa amin ng kalakasan upang ganapin namin sa larangan ng kabutihan at kabanalan ng buhay. Maiwaksinawa kami laban sa masama, laban sa kadiliman na umiiral
at upang papanuntunan kami ng kaliwanagan ng iyong salita at ng iyong mga gawa sa Jesucristo na aming pinapagpagindapat upang ang lahat ay lalo naming pagtibayin ng pagsunod sa iyong kalooban ng siyang bibigay sa amin ng kapangyarihan ganapin ang mga bagay na ito. Kaya ang lahat na ito'y ay sa iyon, Ama, iniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay nagpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na bireng, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kay... Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong gumanal ang mga bagay na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo."
Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginaganap namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinaping bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tunay tayong inihubog sa salita at gawa ni Jesucristo sa patuloy ang pagpapala sa atin ng Diyos Ama. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit.
Adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero sa Kristo sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayrin. Magbatian tayo magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong sa Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad mo tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Langin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kabutihan at kabanalan sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar sa ating pong pagsamba at tayo natitipon upang pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. At sa bandang huli, ito ring magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating banal na gawain. Salutaris Hostia, Ecelitanis Hostium, Elabremur Hostilia, Darabur per auxilium, Unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, Vivitam sic et terminum, nobis done in patria. Amen. Mga panalig bilisang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon, nakikinig at nakikisubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong Papuri pagdamay. sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Rihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po na may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang manasibingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti
Diei. Omnem delectamentum in sea bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalininisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kasinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalininisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.